Isang umaga sa bayan ng Lucena. Ang liwanag ng araw ay dumudungaw sa puting kurtina ng maliit na bahay ni Elena Corazon. Hindi ito bahay na marangya, ngunit ramdam sa bawat sulok ang linis at pag-aalaga. Ang lumang makinang panahi ay may takip na telang gawa mismo ni Elena. At ang mesa sa kusina ay may simpleng bulaklak na pinulot niya sa bakuran. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng mga ibon at mga yapak ng maliit na bata ang maririnig. "Ma, ayan po oh," turo ng batang si Isaiah. Sabay hawak sa ginupit na papel na hugis bituin. "Gaya ng nasa langit," ngumiti si Elena. "Galing mo talaga, anak. Ikaw na talaga ang pinakamasipag kong bituin." Si Elena ay 27 taong gulang. Maputi ang balat, makinis kahit hindi naliligo sa mamahaling sabon. May likas na lambing ang mga mata at kahit payat ay may tikas ang pagkilos. 5 taon na siyang mananahi sa kanilang barangay, gumagawa ng iniporme ng mga estudyante, abito ng madre at paminsan-minsan ay mga gown para sa mga ikakasal. Hindi marangya ang kita, pero sapat para sa simpleng pangarap nila ng kanyang asawa na si Romy. Mapaaral si Isaiah sa magandang paaralan at makapag-ipon para sa sariling bahay. Si Romy ay civil engineer. Hindi siya regular sa isang kumpanya, kundi lumilipat-lipat sa iba't ibang proyekto. Madalas sa Laguna, minsan sa Maynila. Tuwing weekend lang siyang nakakauwi. "Elena, napag-isipan ko, baka sa susunod na buwan ay sumama na lang kayo ni Isaiah sa akin sa Maynila." Wika ni Romy noong huling linggo ng Abril habang kumakain sila ng tinolang manok. "Mas makakabuti yun para hindi na ako pabalik-balik, tsaka may mga apartments doon na mura lang." Napatigil si Elena. Hindi siya sanay sa syudad. Sa Lucena, kilala niya ang bawat kanto, ang bawat kapitbahay, ang bawat oras ng tricycle. Pero hindi siya umangal. "Kung yon ang mas makakabuti sa pamilya natin, Romy, susunod ako," sagot niya. 1 buwan ang lumipas at nagpaalam si Elena sa mga suki niyang kliyente. "Di na ako tatanggap muna, Ate Mila. Lilipat na kami sa Maynila," paalam niya sa isang parokyano. "Sayang, ikaw lang ang marunong tumahi nang hindi ako kinakabahan." Biro ni Ate Mila habang inililigpit ang pinatahi niyang barong ng asawa. "Kapag nakahanap ako ng oras sa Maynila, magtatahi pa rin ako ron," ani Elena na may ngiting may halong kaba. Nang araw ng pag-alis nila, hawak ni Elena ang kamay ni Isaiah habang pinapanood nito ang mga tanim nilang gumamela. "Paano na sila, Ma?" tanong ng bata. "Hayaan mo, anak, magtatanim din tayo ng bago sa Maynila." Pagdating nila sa Paco, Maynila, doon sila tumuloy sa isang apartment na nasa 3 palapag ng gusaling parang hindi tinatapos. Makipid ang daan, madumi ang paligid, at bawat tunog ng jeep o sigaw ng mga tao ay nakakabingi. Pero hindi nagreklamo si Elena. Sa loob ng unit, agad siyang nag-ayos ng gamit, naglagay ng maliit na altar, at tinakpan ang sirang bahagi ng bintana ng kurtina. "Huwag kang lalabas mag-isa, Isaiah, ha? Lagi kang titingin muna sa paligid," paalala ni Elena sa anak ng isang hapon. "Bakit po, Ma? Basta, gusto ko lang safe ka lagi." Sa umpisa, parang panibagong pakikipagsapalaran ang Maynila para kay Isaiah. Marami siyang bagong nakikitang bagay, mga matataas na building, tindahan ng laruan at mga taong naglalako ng turon kahit gabi na. Ngunit para kay Elena, tila isang higanting lugar ng pagkabahala ang syudad. Wala siyang kakilala at kahit ang tindera sa kanto ay hindi ngumiti sa kanya. Sa mga araw na nasa site si Romy, tumatambay lang si Elena sa apartment. Kumakanta siya ng lalabay habang pinaplantsa ang mga lumang damit. Sinusubukang maging masaya sa kabila ng kawalang katiyakan. "Ma, kailan po ulit tayo pupunta sa Lucena?" minsang tanong ni Isaiah. "Baka sa Pasko, anak, kapag may ipon na tayo," sagot niya kahit sa loob ay may kirot na hindi niya maipaliwanag. Sa tuwing uuwi si Romy, pagod ito at mas madalas tahimik. Hindi na sila nagkukuwentuhan tulad dati. Minsan naabutan ni Elena na may ka-text ito ng 2:00 ng madaling araw. Hindi siya nagtanong, pero naramdaman niyang may unti-unting puwang na bumubukod sa kanilang dalawa. Isang gabi, habang pinapatulog si Isaiah,
Bigla siyang huminga ng malalim at lumingon sa labas ng bintana. May itim na van na nakaparada sa tapat ng gusali. Akala niya unay, delivery man lang. Ngunit napansin niyang 2 gabi na itong hindi umaalis. Romy, wika niya nang makauwi ang asawa. May van sa labas, parang nakabantay. Siguro may delivery lang sa karinderya. Huwag kang mag-overthink. Hindi siya naniwala, pero hindi na siya muling nagsabi. Makalipas ang ilang araw, habang naglalakad silang mag-ina sa may underpass, may 2 lalaking tila sinusundan sila. Binilisan ni Elena ang hakbang, sabay karga kay Isaiah. Ma, bakit tayo tumatakbo? Wala anak, gusto ko lang makauwi agad. Sa gitna ng lahat ng ito, patuloy pa rin siyang umaasa. Inaayos pa rin niya ang kanilang munting tahanan, naghahanap ng mga pwedeng tahiin at araw-araw, binibigyan ng yakap ang anak bago matulog. Mapaglaki ko, gagawin kitang reyna ha? Bulong ni Isaiah isang gabi habang magkakasama sila sa kama. Ngumiti si Elena. Hindi na kailangan yon, anak. Sapat na sa akin ang naririnig kong mahal mo ako. Tahimik ang simula ng istorya ni Elena, ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at katahimikan ay isang pusong naghahanda. Hindi niya alam para sa pinakamasakit at pinakamatinding pagsubok ng kanyang buhay. Mabilis ang takbo ng panahon sa lungsod at sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nararamdaman ni Elena ang bigat ng pagiging dayuhan sa sarili niyang buhay. Wala na sila sa tahimik na baryo kung saan kilala siya bilang masipag at matulunging mananahi. Dito sa Maynila, isa lang siyang mukha sa milyong katao. Isang nanay na may hawak na bata, walang trabaho, at tila hindi pinapansin ng mundo. Ma, bakit laging gabi na bago dumating si Papa? Tanong ni Isaiah habang pinagmamasdan ang lumang relo sa dingding. Marami lang siyang ginagawa sa trabaho, anak. Pero uuwi din siya, gaya ng dati. Sagot ni Elena, pilit na pinapakalma ang bata at sarili. Ngunit alam niyang hindi na gaya ng dati ang lahat. Si Romy ay palaging overtime. Tuwing gabi, dumadating itong pagod, haggard at wala nang balak makipag-usap. Minsan, hindi na rin kumakain. Tahimik lang, nakatitig sa cellphone habang umiikot ang mundo sa paligid niya. Si Elena ay pilit pinupunan ang espasyong iyon. Pero parang araw-araw ay lalo lamang siyang nawawala sa mata ng asawa. Kamusta ang trabaho? Tanong niya isang gabi habang inaabot kay Romy ang init-init pang kanin. Pagod, hindi mo maiintindihan, tanging tugon nito, bago muling isubsob ang sarili sa cellphone. Isang gabi, habang naglalakad sila ni Isaiah pauwi mula sa palengke, muli niyang napansin ang itim na van. Hindi ang parehong van noong nasa apartment pa sila sa Paco, pero may kaparehong kulay at may tint na sobrang itim. Nakaparada ito sa tapat ng karinderya, pero walang driver sa loob. Biglang kinabahan si Elena. Inakay niya si Isaiah at binilisan ng lakad. Hindi na tinapos ang pamimili. Ma, bakit tayo nagmamadali? Wala anak, masama lang ang pakiramdam ko. Pagsapit ng gabi, habang nagpapahinga, inalala ni Elena ang sinabi ng social worker na nakausap niya dati sa health center. Kung may napapansin kang kahina-hinala, huwag kang matakot magsumbong, sabi nito. Kaya kinabukasan, nagtungo siya sa barangay hall. Saan niyo po nakita ang van? Tanong ng tanod, may iniinom pang kape. Dito po sa may Ilaya, mga 3 araw na po akong napapansin na parang sinusundan kami. Wala naman kayong kaaway o hinahabol na kaso? Wala po, simpleng nanay lang ako. Baka naman nagkakataon lang. Pero sige, ipatrol natin mamaya. Umuwi si Elena na bitin sa sagot. Sa puso niya, alam niya may mali. Pero sino ba siya para pakinggan? Isa lang siyang ina na walang koneksyon, walang kapangyarihan, at wala ring maipagmalaki sa mata ng mga tagalungsod. Lalong lumala ang kanyang pagkabukod. Hindi na siya nakikipagkuwentuhan sa kapitbahay. Wala ring tumutulong sa kanya sa pag-aalaga kay Isaiah. Minsan nagkaroon siya ng ubo, napilitan siyang wag munang magtahi ng rush order dahil hindi niya kayang magpuyat. Nakiusap siya sa client na baka pwedeng sa susunod na buwan ko na lang gawin, pero tinanggal siya nito sa listahan ng suki. Habang si Isaiah ay masayang nagdodrawing ng araw at bundok sa recycled bond paper, si Elena ay halos hindi na makatulog sa gabi. Naisip niyang balikan ang dati niyang buhay sa Lucena,
pero wala na rin siyang matitirhan doon. Ang maliit nilang bahay ay ipinarenta na ni Romy sa kaibigan niyang arkitekto bilang dagdag kita. Minsan, habang naglalakad siya papuntang tindahan, may nadinig siyang dalawang babae na nag-uusap sa tapat ng bakery. Sila yung bagong salta sa third floor, di ba? Bulong ng isa. Oo, yung babae na parang laging natatakot. Baka may problema sa ulo. Sagot ng isa pa, sabay tawa. Hindi nagpahalata si Elena, pero sa loob ay para siyang gumuho. Dati sa barangay nila, siya ang takbuhan kapag may nasisirang butones o kailangang idugtong na zipper. Dito, baliw na babae lang ang tingin sa kanya. Bawat araw ay tila pasanin. At habang patuloy siyang nagpupumilit na gawing normal ang araw-araw para kay Asaya, inaakay ito sa tapat ng tindahan para bumili ng turon, nagtuturo ng mga letrang A, B. At sigamit ang lumang kalendaryo, sa loob niya ay parang unti-unting namamatay ang kanyang pagkatao. Wala na siyang sarili, isang ina na lang siya. At kahit iyon ay araw-araw niyang pinipilit na panindigan sa harap ng takot, gutom at kawalang katiyakan. Ma, pwede po ba tayong pumunta sa Jollibee bukas? Tanong ni Asaya habang nagkukulay. Siguro anak, katag nakatapos si mama ng tahi. Sagot ni Elena, kahit alam niyang wala siyang bagong order. Kinagabihan, kinausap niya si Romy. Romy, napapansin mo ba yung van na itim na minsang sumusunod sa akin? Paranoid ka na naman, Elena. Hindi ito biro, may nangyayaring kakaiba, baka may masamang balak. Alam mo Elena, hindi ko na kaya ang ganito. Araw-araw ka na lang may kinatatakutan. Hindi ba pwedeng subukan mong maging normal kahit minsan? Tahimik si Elena. Inisip niyang siya ang problema. Na baka nga siya ang dahilan kung bakit napuputol ang koneksyon nilang mag-asawa. Ngunit hindi rin niya maalis ang kutob na may isang panganib na palapit ng palapit. At kapag dumating ito, baka hindi na siya makahabol. Baka mawala na sa kanya ang tanging dahilan niya para mabuhay, ang kanyang anak. Hunyo na at sakto sa pasok ng tag-ulan, umusbong ang ikalimang kaarawan ni Isaiah. Matagal na itong inaabangan ni Elena. Nangako siyang kahit kapos sa pera, gagawin niya ang araw na ito na pinakamasaya para sa anak. Nakapaglako siya kamakailan ng ilang art apron sa isang daycare kaya may ipon na 500 piso, sapat para sa simpleng kainan at ilang tempura sa food court. Si Romy, dahil na taong walang site inspection, pumayag na sumama. Noon pa huli silang lumabas 3 at si Elena ay sumilay ang maliit na pag-asa. Baka sa munting selebrasyong ito, muling mandikit ang hiwalay nilang mga mundo. Umaga pa lang, ginising na ni Elena si Isaiah. Maligayang kaarawan, anak. Bulong niya habang hinihila ang kumot. Agad na bumungis-ngis ang bata, niyakap ang ina at tumalon sa kama. Totoo po ba, ma? Punta tayo sa mall? Tanong ni Isaiah nang makanaw ang kulay asul na polo shirt na inihanda ng ina. Oo anak, sama si Papa. Meron din tayong maliit na sorpresa. Pagkarinig nito, lumabas si Elena sa kusina kung saan abala si Romy sa pagtiklop ng long sleeves. Salamat at nagpaalam ka sa kontraktor mo, sabi ni Elena. Isang araw lang to. Sagot ni Romy, walang emosyon, pero nakasuot ng bagong plansa niyang pantalon. Ayokong masayang ang birthday ng bata. Bumiyahe silang 3, sakay ng jeep patungong Robinsons, Manila. Habang binabaybay ang Taft Avenue, naglalandian ang kulay ng billboard lights sa salamin. Bago para kay Isaiah, na mabilis na itinuturo bawat tren at bus na dumaraan. Sa bawat kurba ng kalsada, hinihiling ni Elena na sana tumagalang tahimik na sandali, kahit ngayon lang. Pagdating sa mall, luminga si Elena sa kahabaan ng ground floor na puno ng kiosko. Balloons, plush toys at cotton candy na kumakaway sa mata ng 5 taong gulang. Ma, gusto ko tong pulang lobo. Sigaw ni Isaiah, nakangiting nakatingala. Mamaya pagkatapos nating kumain, buong lambing ni Elena. Habang kumakain sila ng fried chicken at spaghetti sa food court, napansin ni Romy ang mag-inang nagtatawanan. Masaya ka ba anak? Tanong niya. Ngumiti si Isaiah, nakapahid ng sauce sa pisngi. Saglit na lumambot ang mukha ni Romy, tila may alaala ng panahong hindi pa siya lumulubog sa alon ng overtime at stress. Matapos kumain, pinuntahan nila ang mini arcade upang magpa-load ng game card para kay Isaiah.
Nang makita ng bata ang maliwanag na ilaw ng kiddie racing, halos kumawala ito. "Ma, gusto ko sumakay." Nagkatinginan si Elena at Romy. Sa unang pagkakataon nitong taon, nagkasundo sila ng walang salita. "Sige," ani Romy, "ako bahala sa token." Kumapit si Elena sa kamay ni Isaiah habang queue sa counter. Dahil hindi pa sanay, nagbubulungan sila kung paano gamitin ang card. "Sige, ako na lang kukuha ng cupcake topper sa bakery stall," sabi ni Elena. "Bili lang ako saglit. Gusto ko may kandila pa rin mamaya." Sumang-ayon si Romy. "Bantayan ko si Isaiah dito." Dumiretso si Elena sa kanto ng koridor kung saan may bake shop na nagbebenta ng mini cupcake toppers. Pila ang customers kaya sandali siyang lumingon sa arcade. Tanaw pa rin naman niya ang kiosk ng token. Sa 5 minutong paghihintay, tinapik siya ng cashier. "Ma'am, cupcake topper ilang piraso?" Saglit siyang nag-isip. 2 piraso lang panglapag sa maliit na cheesecake. Pagbalik niya, 1, 2, 3 hakbang bago siya huminto, wala si Isaiah sa tapat ng kiddie racing at si Romy ay nakatalikod. Hawak pa rin ang game card. Nagbabaka sakaling lumabas ang bata sa kabilang side. "Isaiah?" Sigaw ni Elena. Nanginginig ang boses. "Anak!" Kanina lang nandito siya. Utal ni Romy. At kitang-kita ni Elena ang pagkabahala sa mukha ng asawa. Tumakbo sila paikot sa arcade, sumilip sa bawat crane machine at kiddie ride. Pero tanging ang kumukutitap na ilaw at ingay ng ibang batang naglalaro ang sumalubong. Lumapit si Elena sa roving guard. "Kuya, nawawala ang anak ko, 5 taong gulang, nakaasul na polo." Dali-dali silang sinamahan ng guard sa security office. Pinanood nila ang CCTV feed. Subalit sa corridor kung saan dapat makikitang lumalabas ang bata, may isang patay na spot. Walang kuha ang kamera sa mismong paanan ng kiddie ride. Sinakto ng mas malaking standee. Para bang sinadya. "Ma'am, baka nagtatago lang," wika ng sinserong supervisor. Pero alam ni Elena ang tonong iyon. Palusot kapag walang immediate proof. "Ipapag-announce namin sa PA." Inilingkis ng opisyal ang radyo. "Attention, request locating 1 male child, age around 5. Habang umiiyak si Elena, kumakapit siya sa braso ni Romy. "Ikaw kasi, sinabi ko naman sa'yo na wag mong bibitawan," sigaw niya. Nanginginig at basa ang pisngi. "Saglit lang akong umalis. Hindi ko mababantayan lahat ng anggulo." Balik ni Romy, bagaman bakas sa mukha niya ang pagka-guilty. "Ganito, sisihan tayo?" Hindi na sumagot si Elena. Tumakbo siya palabas ng security room at hinanap ang service elevator. Baka sakaling nagkaroon ng maling akala ang bata at sumama sa iba. Sa bawat bukas ng pinto ay iba't ibang tunog. Kutsara't tinidor sa eatery, tawa ng teenagers, tugtuging K-pop. Ngunit walang bakas ni Isaiah. Pagbalik nila sa office makalipas ang kalahating oras, may isang pulis na naka-assign sa mall precinct. "Mag-file muna kayo ng incident report," sabi nito na tila pagod. Sinulat ni Elena ang lahat. Pangalan, edad, oras ng mawala. Ngunit nang marating nila ang presinto sa gilid ng parking lot, hindi ganoon kadaling nakakuha ng simpatya. "Nagtatago lang yan, baka naglalaro sa toy section," sabi ng desk sergeant. Hindi man lang tiningnan ang sinulat ni Elena. "Sir, 5 taon lang ang anak ko. Hindi siya aalis nang hindi sinasabi sa amin." "Relax lang kayo, ma'am," tugon ng pulis habang nilalagok ang kape. "Kung kidnapin yan, maghihintay ng ransom. Kung hindi, makikita yan sa janitorial team pagkasara." Nanginginig ang buong katawan ni Elena. Ginigiling niya ang balikat ni Romy. "Gawin mo naman sila ng paraan," bulalas niya. Ngunit si Romy, tila walang lakas, tumalikod, huminga ng malalim at umupo sa bangko, hawa ang ulo. Habang unti-unting lumulubog ang araw at nag-uumpisa ng umulan sa labas, sumikip ang precinct. Ngunit sa loob ni Elena, parang may mas malaking bagyong lumalapit. Sinisi niya ang sarili sa bawat segundo kung hindi lang siya bumili ng topper, kung hindi niya binitawan ang kamay ng anak. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang sandaling paglingat, may nawasak na buong mundo. Nagpaalan sila sa sergeant, bandang 9:00 na ng gabi, bit-bit ang maliit na form na may 3 pahinang report. Ang sabi, bumalik bukas kung may balita.
Lumabas sila sa parking area na bahagyang binabaha. Humahangin ng malamig. Nakauwi sila sa apartment, ngunit parang multo ang tatlong silid. Tahimik, tagpi-tagpi at kulang sa isang hininga. Sa loob ng dingding na minsang puno ng kulay at munting pangarap, nakaupo si Elena, yakap ang asul na polo ni Isaiah. Hahanapin ko ang anak natin kahit saan. Wika niya, garalgal ang boses. Si Romy, nakasandal sa pader, pinisil ang sariling palad, hindi makatingin at tahimik na kumurap, kasabay ng pagpatak ng isang luha na matagal niyang pinigil. Sumasama man o hindi, alam niyang may kasalanan siya, sapagkat sa sandaling humarap siya sa cellphone, may munting kamay na nahulog sa dilim, at iyon ay hindi na niya mababalik sa simpleng pag-sorry. Lumipas ang 2 linggo mula nang mawala si Isaiah. Sa mga panahong iyon, halos hindi na nagbago ang anyo ni Elena. Namayat ang pisngi, namula ang mata sa kakaiyak, at nanatiling suot ang parehong kulay abong blouse na ginamit niya ng araw ng insidente. Para bang hindi siya makagalaw, hindi makaligo, hindi makahinga, hanggat hindi muling naririnig ang tawa ng anak. Ngunit sa kabila ng pagkaparalisa ng damdamin, pinilit pa rin niyang kumilos. Araw-araw siyang pumupunta sa presinto. Dala ang litrato ni Isaiah na nakadikit sa isang 5 kartulina. Bawat isa sa mga pulis doon ay kilala na ang boses niya at marahil ay nagsasawa na. "Sir, baka po may balita na? Wala pa rin pong tumatawag? Baka po may ibang branch na may report?" "Ma'am, ilang beses ko bang sasabihin? Kapag may nakita, kami ang tatawag sa inyo." Hindi po ito hotline ng supermarket na pag walang update ay tatawag ka uli kada 1 oras. Matabang sagot ng desk sergeant na si PO3 Damaso habang hindi man lang nililingon si Elena. "Pasensya na po, hindi lang po ako mapakali. Baka po may CCTV kayo na galing sa ibang bahagi ng mall?" Tanong ni Elena, halos pabulong pero puno ng pag-asa. "Ma'am, hindi po kami SM. Wala po tayong sariling satellite ng CCTV. Maghintay po kayo. Kapag may nag-report, kami ang bahala." Paulit-ulit na lang to. Isang araw, dala ni Elena ang bagong kopya ng litrato ni Isaiah. Gamit ang huling 500 mula sa natitirang ipon, nagpaskil siya sa poste malapit sa palengke, sa jeep terminal, sa waiting shed. Nilapitan niya maging ang mga vendor. "Pakiusap lang po kung may makakita sa batang ito, kahit anino lang niya. Ipagbigay alam po agad. Birthday niya po sana nung nawala siya." Ang iba ay nakiusap na mag-iwan siya ng flyer. Ang iba na may tumango lang at nagpatuloy sa pagtinda ng sigarilyo. Pero karamihan, tulad ng presinto, tila wala na ring malasakit. Isa lamang si Elena sa daan-daang nawawala sa syudad. At habang ang ibang nanay ay abala sa PTA o sa budget sa palengke, siya naman ay natutulog sa tapat ng gate ng presinto kapag hindi na siya pinapapasok. Isang hapon, bumalik siya na basang-basa ng ulan. May dala siyang bagong witness report. Isang tricycle driver ang nagsabing may batang kamukha ni Isaiah na sumakay papuntang pier noong araw ng pagkawala. Galit at puno ng tensyon, pumasok siya sa loob ng presinto na walang paalam. "Sir, may bagong lead po ako. Pwede po ba nating i-check yung manifest ng mga barkong pabatangas? Baka po nandoon siya." "Ma'am, ano bang problema mo?" Sabat ng isa pang pulis, si PO1 Joven. "Hindi ka pwedeng basta na lang pumasok dito, parang may-ari ng istasyon. Kung ganyan ka araw-araw, baka pati asawa mo iniwan ka." "Hayop kang lalaki ka, anak ko ang nawawala," sigaw ni Elena, nanginginig. Habang binubunot sa bag ang pinunit na papel na may address ng terminal. Sa puntong iyon, nagkagulo. Tinawag ng isang junior officer, si PO1 Malari, na noon ay nasa stockroom. "Sir, andito na naman yung baliw," sumisigaw sa gitna. Agad na lumapit si Malari. "Hindi ka pa ba nagsasawa, ate? Araw-araw ka na lang dito. Umuwi ka nga at mag-ayos ng sarili mo. Baka isipin ng anak mo kung nasaan man siya na baliw talaga ang nanay niya." Tumigil si Elena sa pagsigaw, hindi dahil napatahimik siya ng insulto, kundi dahil tila binaril ng husto ang kanyang natitirang dignidad. Hawak ang larawan ng anak, lumapit siya kay Malari, itinulak ang papel sa dibdib nito. "Baliw? Kung baliw ako, dahil ina ako.
dahil walang araw na hindi ako sumisigaw sa langit kung nasaan ang anak ko. Baliw ako sa kakahanap kasi sa mundong ito, walang ibang gagawa nito kundi ako. Kayo? Tingin nyo may pakialam kayo? Mas busy pa kayo sa load at chismis kaysa sa batang nawala. Ngunit sa halip na makuha ang respeto, dinakip siya ni PO1 Malari sa braso. Sige ma'am, samahan mo kami sa loob. Tingnan natin kung sinong mas baliw. Dinala siya sa interrogation room. Habang pinipigilan siya sa pagsalita, tinakpan ng tuwalya ang kanyang buhok. Baka may tinatagong blade to. Kailangan nating linisin ang ulo, sabi ni Joven. At sa gitna ng silid, habang naglalakad si Elena na parang uhaw na ibon sa desyerto, binunot ni Malari ang isang maliit na electric razor. Walang warning, walang paalam. Inapakan ang tuhod ni Elena para hindi makakilos at sinimulang kalbuhin ang babae. Wala akong sakit. Hindi ako baliw. Anak ko lang ang hinahanap ko, sigaw ni Elena, habang unti-unting nahuhulog sa lapag ang mahabang buhok na pinatubo niya simula pagkadalaga. Natawa ang ilang tauhan sa gilid ng silid. Isang bagitong pulis pa ang nagvideo. Tila aliw na aliw sa isinusumpang kalagayan ni Elena. Patikto ko to mamaya. Grabe, ang drama. Pagkatapos siyang pakalbo, ibinato siya sa isang sulok ng stockroom. Basang-basa sa pawis, nangingingig, walang saplot sa paa, hawak pa rin ang lukot na larawan ni Isaiah. Sa katahimikan ng kulungan, tanging hinga at hikbi ang naririnig. Ilang oras pa ang lumipas bago siya palayain. Walang paumanhin, walang ulat. Pinagsabihan lang siyang wag na muling lalapit kung walang solid na ebidensya. Nang makauwi si Elena, tinakpan ng anak ng kapitbahay ang mata sa pagkakita sa kanyang itsura. Mama, may multo po sa labas, sabi ng bata. Itinuro si Elena. Ang dating mananahi ng Lucena, ang dating ina na may buong mundo sa kanyang anak, ay ngayoy isang babaeng kalbo, pawisan, at nilapastangan ng sistemang pinagsusumigawan niyang tulungan siya. Ngunit sa kanyang puso, kahit wala nang natirang lakas, ay nananatili pa ring may apoy. Isang apoy na kahit pa anong kahihiyan ang isaboy sa kanya, ay magpapaalala na hindi siya titigil hanggat hindi niya muling mahahawakan ang munting kamay na nawala sa kanya. 2 buwan matapos ang insidenteng pagkalbo kay Elena sa presinto, halos hindi na siya kilala ng sarili niyang refleksyon. Bawat buhok na bumagsak sa sahig ng interrogation room ay ila kasabay na nawala ang dangal, lakas ng loob, at paniniwala niya sa sistemang dapat sana'y tumutulong sa kanya. Ngunit kung may natitira man sa pagkatao niyang winasak, iyon ay ang kakaibang liwanag na tuwing isasara niya ang mga mata, ay lumilitaw sa anyo ng batang may biloy. Hawak ang paboritong Crayola at ngumiting buong pagmamahal sa kanya, si Isaiah. Isang hapon, habang nakaupo sa gilid ng bangketa sa labas ng simbahan ng Paco, nakayuko si Elena, hawak-hawak ang isang plastik ng flyers. Gamit ang natira niyang pera mula sa naipong bayad sa mga pinatahi noon, nagpaprint siya ng bagong larawan ni Isaiah. Mas malinaw, may karagdagang detalye sa likod. May birthmark sa kanang balikat. Hindi marunong lumangoy, malambing at tahimik. Habang ipinapamigay niya ito sa mga dumadaan, may lumapit na matandang lalaki. Hindi pamilyar ang mukha, ngunit may kabaitang anyo. Suot ang simpleng polo shirt, pantalon na may lumang tahi at may bitbit na plastic folder. Yan ba ang anak mo? Tanong ng lalaki. Tinapik ang isang flyer. Nakita ko na tong mukha ng batang ito sa isang trackers page online. Hindi ako sigurado, pero baka makatulong. Mabilis na lumingon si Elena. Saan po? Pakiulit po. Nakita niyo siya saan? May isa akong kakilala, driver ng container truck. Nagkukuwento siya minsan tungkol sa mga batang sakay ng van sa Batangas Port. Wala siyang mapagsabihan kasi baka siya pa ang pagbintangan. Pero sinend niya ang photo sa akin. Binuklat ng lalaki ang folder. Nakita ni Elena ang isang kuha ng batang kalong ng matandang babae na kasakay sa bangko ng terminal. Malabo ang larawan,
Pero may kung anong pait sa dibdib niya nang matanaw ang manipis na bangs at ang pamilyar na biloy sa pisngi. Hindi man sigurado, nabuhay muli ang isang bahagyang sinad ng pag-asa. Ako si Migs, dati akong pulis. Pero ngayon, gumagawa na lang ako ng freelance na pag-iimbestiga, lalo na sa mga kaso ng nawawalang bata. Marami na akong nakitang ganyan. Madalas, hindi basta nawawala, kinukuha talaga. Akala ko po, ako lang ang nakakaramdam nito na may mas malalim pa sa pagkawala niya. Pero wala pong gustong makinig sa akin. Lahat akala siraulo ako. Hindi ka baliw, Elena. Sagot ni Migs. May mas maraming baliw sa sistemang pinagsisilbihan natin. Pero hindi lahat ay bulag. Pinag-aralan nilang mabuti ang larawan. Nagkasundo silang sumakay ng biyahe papuntang Batangas kinabukasan gamit ang perang ibinigay ni Migs mula sa sariling ipon. Bago sila umalis, muling binisita ni Elena ang simbahan at nanalangin. Diyos ko, kahit anong sakit, kahit saan niyo ako dalhin, basta mabawi ko lang ang anak ko. Kaya ko, basta siya lang po. Habang bumibiyahe, kinapa ni Elena ang kanyang bulsa kung saan nakatiklop ang isang tela. Isang piraso ng lumang unipormeng puti ni Isaiah. Noong siya'y nasa preparatory class sa barangay daycare, hinahawakan niya ito tuwing natatakot. Samantala, si Migs ay tuloy sa pakikipag-ugnayan sa mga kasamahan niyang dating pulis na may kaibigan sa Port Authority. Walang nakatalang batang sumakay ng barko sa araw na yon. Pero may isang private cargo van na hindi binuksan sa inspection, paliwanag ng kausap ni Migs sa telepono. Alam mo na ang ibig sabihin yan. Pagdating sa Batangas Pier, nagmasid sila sa paligid. Mga bata, lalaking tagabuhat, ilang guard na walang pakialam. Walang isaya. Ngunit nang tanungin nila ang isang matandang vendor ng saging sa gilid ng terminal, napalingon ito. Ay, may batang kamukha ng nasa litrato nyo. Pero babae ang bihis. Baka hindi ito yon? May birthmark po ba sa balikat? Agad na tanong ni Elena. Halos nanginginig ang mga kamay. Hindi ko na sigurado, Hija. Pero may isang matandang babaeng kasama yon. Palaging may dalang bag na parang gatas. Tapos parang may bantay na lalaking nakaitim. Nagpalit ng tingin sina Elena at Migs. Tila konektado. Pero nagsinundan nila ang direksyong tinuro ng matanda. Wala ng van. Umalis ito 3 araw na ang nakaraan. Muling nalugmok si Elena, pero si Migs ay agad na kumilos. Hindi tayo titigil. Meron na tayong lead. Ibig sabihin, buhay pa siya. Bumalik sila sa Maynila na pagod at gutom. Ngunit may dalang kaunting liwanag. Isang larawan, isang tagpuan, isang direksyon. Pero kasabay ng pag-asa, isang bagay rin ang lumabas na hindi nila inaasahan. Si Elena ay nagsimulang umubo. Hindi simpleng ubo. Malalim, masakit sa dibdib, at tila may kasamang pagkirot ng kalamngan. Sa health center, sinabihan siyang maaaring stress-induced asthma. Dapat nagpapahinga ka, Elena. Ani Migs habang iniabot ang gamot. Hindi mo kailangan naman pakamartir. Hindi to para sa akin, sagot ni Elena habang pinapahid ang Vicks sa dibdib. Para to sa anak kong inaakalang wala na siyang may pakialam. Hanggat may lakas ako, gagalaw ako. Kahit kapos, pinilit ni Elena na humanap ng kahit maliit na trabaho sa paligid. Nagpatahi siya ng ilang basahan at binenta sa palengke. Gumawa siya ng paraan para makapagsimula muli. Hindi para sa sarili, kundi upang masuportahan ang patuloy na paghahanap kay Isaiah. Ang dating Elena na marunong ngumiti sa kabila ng hirap ay muling nabubuo. Marupok pero matatan, pagod pero hindi sumusuko. At sa tuwing ipipikit niya ang mga mata sa gabi, nauulinig niya ang tinig ng anak. Ma, ikaw ang superhero ko. Na yun sa bawat hakbang ni Elena, hindi na siya ang ina na nawalan. Siya na ang ina na muling babawi. Sa loob ng 1 taon matapos ang huling balitang nakuha nila sa Batangas Pier, hindi tumigil si Elena sa paggalaw. Sa kabila ng kanyang panghihina at sunod-sunod na pag-atake ng ubo na sanhi ng matinding pagkapagod at kakulangan sa nutrisyon, hindi niya pinayagang malunod ang sarili sa kawalang pag-asa. Lumipat siya ng tirahan. Mula sa dating masikip at mahal na apartment, lumipat siya sa Tondo,
sa isang barong-barong sa gilid ng Riles, malapit sa pier at mas bukas sa mga informant na galing sa underground na mundo. Migs, dito mas mabilis ang galaw ng balita. Paliwanag niya sa dating pulis nang bumisita ito isang gabi. Dito mo maririnig yung mga hindi kayang ikwento sa media, yung mga palitan sa gabi, yung mga batang naglalaho. Si Migs, bagamat tumanda na sa paghabol sa hustisya, ay hindi pa rin nababawas ang respeto niya kay Elena. Sa tuwing binibisita niya ito, dala niya ang ilang pagkain, gamot at bagong impormasyon. Ngunit alam niya, iba ang uri ng lakas na meron ang babaeng ito. Isang lakas na hindi kayang tumbasan ng mga baril o badge ng gobyerno. Sa isang impormal na pagpupulong ng mga kasapi ng isang non-government organization na tinatawag na Find Hope PH, ipinakilala ni Migs si Elena sa coordinator. Siya po si Elena Corazon, isa sa mga ina na di sumusuko. Hindi niya kailangan ng kamera, kailangan lang niya ng karamay. Lumapit ang isang babaeng halos sing edad ni Elena. Ate Elena, narinig ko na po ang kaso nyo. Marami po kaming hawak na ganyan. Kung gusto nyo po, magpapaskil kami sa mga partnering barangay sa Mimaropa. May access din kami sa mga mas pribadong online listings ng mga rescued children. Salamat, sabay hawak ni Elena sa kanyang dibdib. Kahit yung mga batang hindi ko anak, gusto ko na ring makilala. Gusto ko silang hanapin. Hindi lang para sa akin. Para sa lahat ng ina na nawalan. Sa mga sumunod na linggo, naging bahagi si Elena ng ilang operasyon sa gilid. Nakiusap siya sa NGO na isama siya sa pagbabantay ng terminal, palengke, at maging sa rescue center ng mga batang pulubi. Araw-araw, dala niya ang kanyang lumang eco bag na puno ng flyers, tinapay at tubig. Nakasuot pa rin siya ng sombrero para takpan ng manipis pa ring buhok mula sa pagkalbo sa presinto. Pero sa likod ng bawat hakbang niya ay determinasyong hindi na kayang tibagin ng kahit sinong pulis o opisyal. Isang gabi habang pinapainit niya ang tubig gamit ang improvised stove, may dumating na binatilyong taga-kanto. Ate Elena, may gusto pong makipagkita sa inyo. Binigay ko po yung flyer sa mama niya kahapon. Ang sabi niya, may nakita raw siyang batang kamukha nung sa litrato niyo. May birthmark daw talaga. Agad na tumayo si Elena. Kinuha ang maliit na flashlight at sinundan ang binatilyo sa eskinita papunta sa isang kubo sa gilid ng barge warehouse. Doon naabutan nila ang isang matandang lalaking nakaupo sa monoblock chair, naninigarilyo. Bukas ang mata ko sa mga pangyayari rito, Aling Elena. Bingad ng matanda. Hindi ako pulis, pero alam kong matagal mo nang hinahanap ang anak mo. Kung hindi ikaw ang lalapit, wala talagang tutulong. Nasaan po yung batang nakita nyo? Tanong ni Elena, hindi na makapaghintay. Inalis na yan noong isang linggo. May kargador na tagasunod ng isang konsehal ang nag-aasikaso ng mga batang pulubi rito. Dinadala kung saan-saan. Pinakakain, sinasanay na manghingi. May mga batang sinasabing, pag di sumunod, nawawala na lang. Ang bata sa litrato mo, kamukha talaga nun, kaso laging nakarudi. At hindi na nagsasalita. Napaupo si Elena, parang may humihigop ng hininga niya. Hindi na siya nagsasalita? Wala raw salita mulat sa pool, pero minsan, sinulat niya raw sa karton yung salitang mama. Kaya ako na-alarma. Lalong tumibot ang dibdib ni Elena. Harabang tumagos ang salita sa kalamnan niya. Hindi ko po kayo matatapos pasalamatan. Pero pakiusap, kung may babalik pang impormasyon, sabihin niyo agad sa akin. Sa mga susunod na linggo, nagsimula na rin sumingit ang takot sa panig ng mga taong may kinalaman sa sindikato. Isa sa mga dumating na impormasyon kay Migs ay may koneksyon si Konsehal Severino Go sa ilang trafficking operations sa pier. Isang kilalang politiko sa Tondo na may kontrol sa ilang barangay captain at mga tanod. Ito na ang pinakadelikado nating bahagi, wika ni Migs kay Elena isang gabi habang nagkakape sa loob ng lumang karinderya. Kapag nalaman nilang may galaw ka, baka ikaw naman ang mawala. Hindi mo na ako matatakot, Migs. Sagot ni Elena, diretso ang mata. Hindi mo kailangang ipaalala kung gaano kabilis mawala ang isang anak. Dahil araw-araw, ilang beses ko na yang naalala. Habang lumalalim ang gabi,
nakatanggap si Migs ng tawag mula sa isa sa kanyang asset sa pier. Boss, may nakita akong van na sumasalubong sa bangka galing sa Southern Route. Mga batang babae at lalaki ang sakay. May isang bata, lalaki, mga 6 na taong gulang. May birthmark daw sa balikat. Hindi ko nakuha niyang pic pero nandito pa sila sa Warehouse 6. Tumayo agad si Migs. Elena, tara, baka ito na. Tumakbo silang dalawa, halos mabangga ang mga tricycle sa daan. Ngunit pagdating nila sa warehouse, wala na ang van. Naiwan lang ang ilang kahon ng sardinas at isang medyas na pambata. Napaupo si Elena sa semento. Inulot niya ang medyas. Kulay asul, may maliit na pattern ng kotse. Migs, ito yung design ng medyas na binili ko sa Divisoria noong 4 na taon siya. Sa kanyang mga palad, hawak niya ang kasuotang minsang nagpainit sa paa ng kanyang anak. Ngayon ito na lang ang natira. Ngunit hindi siya nagalit. Hindi siya sumigaw. Tahimik siyang umupo at milingon ng langit. Malapit na anak, malapit na kitang hawakan ulit. Bulong niya. At sa gabing iyon, sa gitna ng tahimik na riles ng tondo, may mga matang nakikiramdam sa ngunit sa bawat hakbang ni Elena, sa bawat medyas, flyer at habak na litrato, malinaw na hindi siya kailanman babalik sa pagiging ina lang. Isa na siyang buhay na banta sa sistemang matagal nang pinagsawalang bahala ang sigaw ng mga nawalan. Mabilis ang sumunod na mga linggo matapos matunton ang impormasyong natanggap nila tungkol sa asul na medyas sa warehouse. Ngunit sa halip na sumulong, tila mas lalong lumabo ang direksyon ng paghahanap. Ang warehouse na pinuntahan nila ni Migs ay bigla na lang isinara kinabukasan. Nang tanungin nila ang mga bantay, sinabi lang nitong na-demolish daw ang gamit sa loob at ang mga tauhan ay inilipat sa ibang lugar. Walang sagot, walang paliwanag at lalong walang matibay na lead. Sa harap ng panibagong sagabal, bumalik si Elena sa presinto. Yon ang mismong lugar kung saan binura ang kanyang dignidad at pagkatao ilang buwan ang nakaraan. Ngunit dala ng bagong impormasyon, pilit niyang kinatok ang saradong pinto ng sistema. Umaasang sa ikalawang pagkakataon, may makikinig. Pagsapit ng 9:00 ng umaga, dumating siya sa Police Station 12 sa Maynila. Dala ang mga kopya ng flyers, kopya ng litrato ng medyas, at isang maikli ngunit matibay na ulat ni Migs tungkol sa koneksyon ng van sa pier. Nakasuot siya ng puting polo na may laylayan ng lumang embroidery. Semi-tumubo na ang kanyang buhok at may buo-buong tapang sa kanyang mga mata. Magandang umaga po. Maudala po akong update tungkol sa nawawalang anak ko. Nagsampa na po ako dati rito ng report. Mahinahong sabi niya sa desk officer na si PO1 Malari. Saglit na natahimik ang lalaki bago siya tumingin. Hawak-hawak ang isang mug ng instant coffee. Nang makilala si Elena, sumimangot ito. Ikaw na naman? Hindi pa ba tapos ang drama mo? May bago akong ebidensya. May witness na nakita siyang kasamang ibinaba ng mga taong may koneksyon kay Konsehal Go. May photo rin ng gamit niya. Medyas, parehong design nung pinili ko. Sigurado kang medyas lang ang katibayan mo? Hindi yan sapat sa korte, ate. Sabat naman ni PO1 Joven mula sa likuran. Anong sunod? Papakitaan mo kami ng panyo? Tapos sasabihin mo kayamanan ng anak mo yan? Hindi ko to ginagawa para mang-istorbo. Ginagawa ko to kasi anak ko yun. Wala na ba talagang natitira sa inyo ni katiting na malasakit sa magulang? Tumaas ang boses ni Elena. Napatingin na ang iba pang mga pulis. Yung iba umiling. Yung iba nagbubulungan. Hindi rin nagtagal at lumapit ang bagong assigned na Chief Inspector sa presinto, si Inspector Aguilar. Ano pong nangyayari rito? Tanong nito, kita sa mukha ang pagkairita sa gulo. Sir, lumapit si Elena. Nanginginig ang boses. Ako po si Elena Corazon. Ang anak ko ay nawawala na mahigit 1 taon. May bago po kaming leads. Hindi po ako nandito para manggulo, kundi para makiusap. Sana po pakinggan niyo ako. Tinitigan siya ni Aguilar. Hindi ba ikaw yung pinakulong dati rito dahil sa hysterical behavior? Hindi po ako hysterical, sir. Ako po ay ina. Tugon niya, diretso at malinaw.
Ngunit bago pa makasagot ang chief, muling sumabat si Joven. Sir, yung babae na yan, taga-perwisyo lang po. Ginawan na po siya noon ng TikTok ni Malari habang umiiyak dito. Sobrang OA, sir. Alam niyo naman ngayon, daming gustong sumikat sa social media gamit yung mga kwento ng drama. Napako ang tingin ni Elena kay Joven. TikTok? Ginawan niyo ako ng TikTok habang kinakalbo niyo ako? Habang tinatanggalan niyo ako ng dignidad? Ah, wala yon. Konting kalokohan lang, sagot ni Malari. Hindi makatingin ng diretsyo. Nasa phone lang, wala nang ganun ngayon. Sir, ani Elena kay Chief Aguilar, pinipilit ang sariling wag sumabog sa galit. Ang presintong ito po ang kinalbo ako ng walang pahintulot. Tinanggalan ako ng pagkatao sa ngalan ng kaligtasan. Nandito ako ngayon, dala ang bagong ebidensya at kailangan ko po ng tulong nyo. Kung hindi nyo ako mapapakinggan, sana po man lang mabigyan nyo ako ng kopya na orihinal na report para sa independent investigation ng isang NGO na tumutulong sa akin. Tumango si Aguilar, tila nabigla. Ipacheck ko yan. Teka lang. Ngunit habang nagpupulong si Aguilar at ang admin officer sa loob ng silid, biglang dumating ang isang itim na sasakyan, isang limousine na huminto mismo sa harap ng gate ng presinto. Lahat ng pulis sa paligid, maging si Malari at Joven, ay napalingon. Sinong may bisita na nakalimusin? Bulong ng isang rookie cop. Lumabas mula sa pinto ng sasakyan ang isang lalaking nasa edad 60, nakaitim na Amerikana. Maayos ang tindig, may dalang leather briefcase. Kilalang-kilala ang mukha ng mga opisyal sa presinto. Si Attorney Rafael Montenegro, isa sa mga pinakarespetadong human rights lawyer sa bansa, chairman ng Montenegro Child Safety Foundation, at advisor sa Office of the Secretary ng DILG. Lahat ay natahimik. Good morning, wika ni Montenegro. Malamig ngunit matatag. Ako po si Attorney Montenegro. Nandito ako para kay Elena Corazon. May dala akong written order para sa release ng lahat ng incident report na may kaugnayan sa kaso ng kanyang nawawalang anak. I have here a copy of the writ of habeas data and a formal complaint to the Internal Affairs Service, complete with affidavits and video evidence. Walang nakaimik. Kinuha ni Elena ang flyer at nilapitan si Joven. Ngayon, aniya, handa na akong isumbong ang lahat. May kopya ng video? Gusto mo makita? Kinuhaan mo ako habang kinakalbo ako. Nakabackup na yon sa digital forensic team ng foundation. Nanlaki ang mata ni Joven. Habang tumitingin si Attorney Montenegro kay Chief Aguilar, ang dating kumpiyansang mga opisyal ay tila mga batang nahuling nagnanakaw ng kindi. Sir, dugtong ni Montenegro, we will file administrative and criminal charges kung hindi nyo to i-honor. Maliwanag po ang nilalaman ng mga batas natin ukol sa trauma victims. At kung isa man sa inyo ang gumawa ng kalapastanganan sa babae pong ito, magiging test case ito ng buong programa namin sa paglaban sa institutional abuse. Napatingin si Elena sa langit habang unti-unting natatapos ang eksenang kailan may hindi niya inakalang mararanasan. Isang simpleng ina, isang walang kapangyarihang babae na pinagkamalang baliw, tinanggalan ng buhok, pinatahimik ng kapulisan. Ngayon ay nakatayo sa gitna ng mga taong minsan siyang niyurakan. At sa likod niya, ang pinto ng limousine ay bukas pa rin. Tila handang magsakay sa kanya sa isang panibagong yugto. Isang laban na hindi na siya kailanman mag-isa. Anong gusto mong gawin ngayon, Elena? Tanong ni Attorney Montenegro. Mahinahon ngunit matibay. Gusto kong makita ang anak ko at gusto kong hindi na maulit ang nangyari sa akin sa kahit sinong ina, sagot niya. At habang binabaybay ng hangin ang maiksing buhok ni Elena sa harap ng presinto, sa unang pagkakataon, hindi siya sumufang baliw, kundi ang sistemang buong taon niyang pinilit isingin. Sa loob ng presinto, habang pinipilit pa rin ni Elena na maging matatag sa harap ng mga taong minsan ay bumura sa kanyang pagkatao, unti-unting lumalalim ang katahimikan. Hindi ito karaniwang katahimikan ng tanghali. Ito'y may kasamang tensyon, bigat, at tila pag-akyat ng bagyong matagal nang pinitigilan ng mga pader ng autoridad. Sa labas, habang napatayo pa rin si Attorney Rafael Montenegro,
Sa lilim ng kanyang itim na limisine, nagsimula ng maglabasan ang ilang mga pulis sa himpilan. Hindi dahil sa utos, kundi dahil sa purong pagkabigla. Ang presensya ng Montenegro ay hindi ordinaryo. Siya ay hindi artista, ngunit mas malakas ang kanyang impluwensyas sa mga institusyong tulad ng pulisya at lokal na pamahalaan. I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. Chief Aguilar, panimula niya. Formal na akong naghain ng reklamo laban sa 2 pulis sa ilalim ng inyong istasyon, sina PO1 Malari at PO1 Hoven, sa kasong grave misconduct, unlawful detention, at psychological torture. May sworn statement po tayo mula kay Ginang Corazon, kasama ang video footage ng kanyang sapilitang pag-ahit habang umiiyak sa loob ng station. Hindi makatingin sa mata si Aguilar. Hindi niya inaasahan na isang dating simple na kaso ng nawawalang bata ay hahantong sa ganitong antas ng pambansang eskandalo. Attorney, pasensya na po. Kung nalabag man ang karapatan ng ginang, kami po ay, hindi lang po ito pagkakamali putol ni Montenegro. Malamig ang boses, ngunit may paninindigan. Ito ay pang-aabuso. At huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo isasama kung napatunayan nating wala kayong direktang kinalaman. Pero kailangan niyong sumunod sa due process. Ngayon na. Nag-utos si Aguilar sa kanyang mga tauhan na dalhin si Malari at Hoven sa interrogation room para sa inisyal na administrative holding. Habang dinala ang 2 pulis, hindi makatingin ang iba pang kawani sa mga mata ni Elena. Sa bawat hakbang niya papalapit kay Montenegro, para bang ang bawat isa'y unti-unting napapaluhod. Hindi sa literal, kundi sa bigat ng katotohanang tinangka nilang tapakan ang isang taong higit pa palang tao. Isang inang walang pagod. Ma'am Elena, sabi ni Montenegro habang inaabot sa kanya ang envelope. Narito po ang lahat ng hawak naming dokumento. Isinama ko rin ang CCTV stills mula sa mall na nakuha ng team ko, galing sa data backup ng mall security mismo. Isa sa mga kuha roon, nagpapakita ng batang kinalong palabas ng arcade habang abala ang asawa niyo sa pagbabantay sa kabilang panig. Napanganga si Elena. Dahan-dahan niyang biniksan ang sobre. Doon, nakita niya ang isang blurred pero pamilyar na imahe. Ang maliit na katawan ng batang lalaking, nakapantalon, kulay asul ang kwelyo. At tibay walang malay habang nilalabas ng isang estrangherong nakakap ang bata sa service hallway ng arcade. Hindi ito nakita noon sa initial report dahil nagka-error sa system. Pero may IT team kami na nakaretrieve ng backup sa server ng mall. At higit pa roon, hinugot ni Montenegro ang isa pang larawan. Mas malinaw na kuha ng isang batang namamalimos sa terminal ng Laoag. May kapansing-pansing biloy at ang kamay ay may hawak na kahon na may nakasulat na para kay mama. Parang tinusok ng karayom ang dibdib ni Elena. Hindi siya makapagsalita. Ilang sandali siyang napaupo sa silya ng estasyon. Tila gumuho ang lahat ng kanyang lakas, pero hindi dahil sa takot o sakit, kundi sa sobrang dami ng damdaming hindi na kayang saluhin ng kanyang dibdib. Buhay siya, bulong ni Elena, habang unti-unting bumagsak ang luha sa kanyang pisngi. Nandyan lang siya, hindi pa huli. Ma'am Elena, wika ni Montenegro, ang foundation ko po ay makikipagtulungan na sa Department of Justice para gumawa ng Special Task Force. Ikaw na ang magiging test case namin. Ang kaso ni Isaiah ang magiging modelo para sa mga bagong protocols sa mga kaso ng nawawalang bata. Totoo po ba ito? Hindi makapaniwalang tanong ni Elena. Hindi po ito awa, Elena. Ito ay katarungan at ito ang nararapat sa iyo. Nasa labas pa rin ang limousine, bukas ang pintuan at tila nag-aanyayang sumakay na si Elena sa panibagong yugto ng kanyang laban. Hindi na bilang isang inalang na nangungulila, kundi bilang mandirigmang may bit-bit na paninindigan, katuwang na legal at isang kinikilalang kampanya. Sa mga sumunod na minuto, pinaalam ni Montenegro na dadalhin nila si Elena sa opisina ng foundation para maipakilala sa mga abogado, investigator at child protection experts. Magsisimula na tayo, Elena, at hindi lang natin hahanapin ang anak mo.
titiyakin nating wala ng ibang magulang ang kailangang dumaan sa ganitong impyerno, dagdag niya. Habang binabaybay nila ang kahabaan ng Taft Avenue, sakay ng limousine, muli niyang dinama ang lumang panyo sa bulsa, ang panyo ni Isaiah. Muling bumalik sa isip niya ang gabi bago mawala ang bata. "Ma, paano kung mawala ako?" tanong noon ni Isaiah, habang nakahiga sa kanyang hita. "Hindi kita hahayaan mawala, anak," sagot niya noon, sabay haplos sa buhok ng bata. "At kung sakali mang mawala ka, hahanapin kita kahit saan, kahit buong mundo pa ang kalabanin ko." At ngayon, sa bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyang nadadala sa kanya sa bagong simula, alam ni Elena sa kanyang puso, hindi na lang siya naghahanap, lumalaban na siya. At sa digmaang ito, hindi na siya nag-iisa. Pagsapit ng ikalawang linggo, matapos ang pagdating ni Attorney Rafael Montenegro sa presinto, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa buong Maynila. Ang kasong dating itinuturing na simpleng pagkawala ng bata ay unti-unting nagiging pambansang balita. Naisampa na ang formal na reklamo sa Internal Affairs Service laban kina PO1 Joven at PO1 Malari. At nag-umpisa na ring gumulong ang investigasyon laban sa ilang matataas na opisyal ng barangay na umano'y kasangkot sa sindikato ng mga nawawalang bata. Kasabay nito, opisyal ng binuo ng Department of Justice, katuwang ang Montenegro Foundation, ang isang espesyal na task force na tinawag nilang Task Force Isaiah. Si Elena, ang babaeng minsang kinalbot pinagtawanan sa presinto, ay ngayoy isa na sa pinakakilalang mukha ng kampanya laban sa human trafficking sa bansa. Sa loob ng bagong tanggapan ng foundation sa Quezon City, nakaupo si Elena sa conference room, kasama ang mga abogadong nagsusuri ng mga dokumento, mga social workers na nagsasala ng impormasyon mula sa mga witness, at si Migs na hindi bumibitaw sa pagtulong bilang volunteer investigator. "Elena," sabi ni Montenegro habang nilalatag ang isang mapa ng Northern Provinces, "may update tayo mula sa Laog. Isang partner NGO natin ang nagsabing may batang namataan sa istasyon ng bus doon, kamukha ng anak mo. Nagtutugma ang ilang detalyeng sinabi mo, lalo na ang birthmark sa balikat." Mukhang mahina pa ang komunikasyon ng bata, pero pukambig niya raw ang salitang mama kapag umiiyak. Natulala si Elena sa narinig. Napahawak siya sa dibdib, pilit pinipigilan ang pag-agos ng luha. Nandun siya. Nandun talaga siya. "Hindi pa ito sigurado, Elena. Kailangan pa nating dumaan sa proseso. Kailangan ng DNA matching," dagdag ni Migs. "Sige," sagot ni Elena. "Basta nandyan na siya, kahit anino niya lang ang makita ko. Hindi na ako papayag na mawala pa ulit." Samantala, sa ibang panig ng investigasyon, isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw. Si Konsehal Severino Go. Siya ang matagal ng target ni Migs, ang politikong kilala sa pagbabalatkayo bilang tagapagtaguyod ng kabataan. Ngunit may koneksyon pala sa mga iligal na operasyon sa pier. May confidential informant tayong nagsabing ginagamit ni Go ang pondo ng barangay para sa special operations. Kabilang na ang transportasyon ng mga bata patungong Visayas at Mindanao, sabi ng isang abogado mula sa team. Nakalink din siya sa ilang police units, kaya hindi umuusad ang ilang report sa mga nawawalang bata. Dagdag ni Montenegro. Pero ngayon, meron tayong sapat na basihan para iangat ang kaso. Isinampa ng DOJ ang reklamong plunder child trafficking at obstruction of justice laban kay Konsehal Go. Agad itong naging laman ng mga balita. Sa isang panayam sa radyo, galit na itinanggi ni Go ang akusasyon. Tinawag itong politically motivated smear campaign. "Isang ginang lang yan na baliw. Ginamit para sirain ang pangalan ko," ani Go sa isang pahayag. Pagkagusto pa niyang tumakbo sa politika. Ngunit hindi na kayang baliktarin ni Go ang daloy ng katotohanan. Isang linggo matapos ang paghahain ng kaso, may lumutang na bagong testigo, isang dating runner ng konsehal na nagsabing personal niyang inihatid ang isang bata sa barko at binigyan ng babala na huwag magsalita kahit kanino. Sa salaysay nito, nabanggit ang eksaktong petsa at oras na tugma sa araw ng pagkawala ni Isaiah. Nagkaroon ng biglaang press conference sa Montenegro Foundation.
Sa harap ng media, nakaupo si Elena, hindi na bilang biktima, kundi bilang ina na may paninindigan. Hinding-hindi ko inakalang darating ang araw na ang tinig kong binansagang baliw ay maririnig ng buong bansa. Wika ni Elena, habang nakaharap sa 12 ng kamera at mikropono. Ang anak ko ay hindi kwento lamang ng isang nawawalang bata. Siya ay simbolo ng maraming bata sa Pilipinas na pinagsamantalahan ng sistemang dapat sanay nagpoprotekta sa kanila. At hindi ako titigil hanggat ang bawat isa sa kanila ay mabigyan ng boses. Tumayo at pumalakpak ang mga taong naroon. Marami sa kanila ay mga magulang din na nawalan ng anak. May ilan pang lumapit kay Elena pagkatapos ng presscon. Yakap ang mga flyers ng sarili nilang nawawalang mahal sa buhay. Salamat Ma'am Elena, iyak ng isang lalaking jeepney driver. Dati kasi iniisip ko, kami lang ang walang karapatan. Pero kayo po, pinatunayan yung kahit wala tayong pera, may boses tayo. Sa panig naman ni Romy, ang dating asawa ni Elena, bigla siyang muling lumutang sa radar matapos ang press coverage ng kaso. Hindi ito inaasahan ni Elena. Isang araw, habang nasa lobby siya ng foundation, dumating si Romy. Payat, nangayayat, tila malayo na ang itsura sa dating Romy na iniwan nila sa apartment sa Paco. Elena, mahina nitong bati. Gusto ko sanang humingi ng tawad. Tahimik si Elena. Tinitigan niya ito at sa unang pagkakataon matapos ang lahat, nakita niya ang pighati sa dating asawa. Gusto ko lang sanang malaman mo, hindi ako naging mabuting asawa. Lalo na noong nawala si Isaiah. Tumakbo ako, tinakasan ko ang responsibilidad. Pero kung pwede, gusto kong tumulong ngayon. Sana noon pa, sagot ni Elena, diretsong tinig, ngunit walang galit. Pero kung may alam ka, kung may nakita ka noon, sabihin mo na ngayon. Hindi mo kailangan sabihin gusto kong tumulong. Sabihin mo kung anong totoo. Ipinakilala ako noon sa isang lalaki. Ang sabi, tutulungan nila akong makahanap ng extra work. Hindi ko alam front pala yon para sa pagre-recruit ng bata. Hindi ko alam na may koneksyon pala yung grupo sa mga gwardiya sa arcade na pinuntahan natin. Elena, hindi ko sinadya. Pero posibleng ako ang naging daan kung bakit nakuha si Isaiah. Sa oras na iyon, tila nagliyab sa loob ni Elena ang isang uri ng sakit na hindi niya inaasahan. Ngunit hindi siya sumigaw, hindi siya nanampal. Hinawakan niya ang larawan ng anak na nasa lamesa. Kung totoo yan, Romy, ikaw na rin ang gumawa ng paraan para bumalik ang anak mo sa'yo. Sabihin mo lahat, isulat mo, patunayan mo. At saka nating pag-usapan kung paano kita titingnan muli bilang ama. Lumapit si Montenegro kay Elena matapos umalis si Romy. Matapang ka, pero hindi mo kailangang buhatin ang lahat ng ito mag-isa. Hindi na ako mag-isa, Attorney Rafael, sagot ni Elena. Ngayon marunong na akong lumaban. At hindi lang para kay Isaiah. Para ito sa bawat batang nawawala, sa bawat inang hindi na pinapakinggan, at sa bansang dapat ay gising na sa tagal ng ating pagkakabulag. At sa gitna ng gumugulong na pambansang investigasyon, si Elena ay hindi na lamang hinahanap ang anak niya. Pinapatunayan niya sa buong mundo na ang boses ng isang ina, kahit gaano kaliit, ay kayang gisingin ang buong bayan. Buwan ng Abril, 1 taon at 10 buwan mula nang mawala si Isaiah. At ilang linggo mula ng formal na ilunsad ng pamahalaan ang Task Force Isaiah. Pumutok ang balita mula sa Timog. May inilunsad na rescue operation sa Zamboanga, isang joint mission sa pagitan ng PNP Maritime Group, Coast Guard at mga child protection agents mula sa Malaysia na kaalyado ng Montenegro Foundation. 23 bata ang nailigtas mula sa bangkang hinihinalang ginagamit sa illegal transport ng mga menor de edad patungong Sabah. Sa isa sa mga ulat na lumabas mula sa operasyon, may isang batang lalaki na hindi makapagsalita, payat, may bahid ng galos sa balikat, at hindi mawari kung ilang taon na nga ba ito dahil sa matinding trauma. Subalit, ang isang detalyeng ikinagulat ng mga tumulong sa kanya ay ang tattoo-like na birthmark sa kanang balikat.
eksaktong tugma sa inilarawan ni Elena sa bawat flyer, affidavit at ulat mula pa noon. Dinala agad ang bata sa Zamboanga City Medical Center. Habang siya'y ginagamot, inilagay muna siya sa ilalim ng pangangalaga ng DSWD shelter, kung saan agad pinuntahan ni Attorney Montenegro at ilang social workers. Sinabihan si Elena kinabukasan, "Sigurado ba kayo?" Halos hindi makapaniwalang tanong ni Elena habang hawak ang cellphone sa gitna ng opisina ng foundation. "Hindi pa tayo 100% Elena," sagot ni Montenegro. Pero base sa initial photos, birthmark match. At ayon sa doktor, ang bata ay tinatayang nasa edad 6 na. Iyon ang edad ni Isaiah kung buhay siya ngayon. Hindi na napigilan ni Elena ang luha. "Kailan po tayo pupunta ron? Kahit ngayong gabi. Nakahanap na kami ng flight para bukas ng umaga. Sasamahan ka namin." "Dadaan tayo sa protocol, pero ikaw ang unang makakakita sa kanya," paliwanag ni Montenegro. Nagpahinga lang ng ilang oras si Elena, ngunit hindi talaga siya nakatulog. Hindi dahil sa kaba lamang, kundi dahil sa sobrang daming tanong na bumabalot sa kanyang isip. Kumusta na ang anak niya? Nakakakain ba? Naalala pa kaya siya nito? O tuluyan na siyang nabura sa murang isipan ng batang 2 taon na lang, halos walang naririnig kundi galit at utos mula sa mga estranghero. Kinabukasan, lumipad sila patungong Zamboanga. Habang sakay ng eroplano, tahimik lang si Elena. Hawak niya ang maliit na panyo ng anak, yung binurda niya ng pangalan nito noong ipinanganak si Isaiah. Katabi niya si Montenegro, habang sa unahang upuan ay si Migs at isang psychologist mula sa foundation. Paglapag nila sa Zamboanga Airport, sinalubong sila ng ilang pulis, media at mga tauhan ng DSWD. May dinalang folder ang isang opisyal at ipinakita ang bagong litrato ng bata. Payat, nakatayo sa isang sulok ng shelter, may basang buhok at suot na lumang damit pambahay. "Isa lang ang hiling ko," bulong ni Elena sa sarili habang tinititigan ang larawan. "Sana, kahit hindi niya na ako maalala, maramdaman niyang hindi ko siya iniwan." Pagsapit nila sa shelter, pinatigil muna sa labas ang mga media. Pinasok si Elena sa isang silid kung saan nakaupo ang bata. May kasamang social worker at isang lalaking doktor. Nang makita ni Elena ang bata, payat, tuyot ang labi, may nanlilimahid sa braso at may maliliit na galos sa tuhod. Parang sumikip ang buong mundo. Ngunit kahit anong guhit ng hirap sa bata, hindi maitatanggi, si Isaiah iyon. "Isaiah," mahina niyang tawag habang dahan-dahang lumapit. Ang bata'y hindi gumalaw. Para bang hindi makakonekta ang mukha ng babae sa memoryang nawawala sa kanyang utak. Pinagmasdan siya ni Elena ng ilang segundo. Pinagmasdan niya ang mga mata ng batang dati puno ng saya, ngayoy puno ng takot at kalituhan. Ngunit kahit walang salita, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap nito at inilabas ang lumang panyo na bordado ng pangalan, Isaiah M. Corazon. "Anak, ito yung binigay ko sa iyo nung sanggol ka pa. Ikaw ito. Anak, ako si Mama. Hindi kita hinanap sa loob lang ng Maynila. Hinanap kita kahit saan. Kahit walang makinig. Kahit pinagtawanan ako. Kahit kinalbo ako. Hindi ako tumigil. Dahil ikaw ang buhay ko, anak." Napatingin ang bata sa panyo. Dahan-dahan nitong inabot iyon gamit ang kanang kamay at may mumunting kibot sa kanyang mga labi. Parang sinusubukang magsalita pero walang boses. At sa loob ng katahimikan, isang di inaasahang galaw ang gumuhit ng luha sa lahat ng naroroon. Ang munting kamay ni Isaiah, dahan-dahang itinaas at sinimulang isayaw ang mga daliri sa kumpas ng itsy-bitsy spider. Isang kantang itinuro sa kanya ni Elena noong 3 taong gulang pa lang siya. Napasinghap ang social worker. Napahawak si Montenegro sa kanyang dibdib. At si Elena, sa sobrang gulat at galak, ay niyafap na ang bata. Mahigpit, buo, at may luhang halos hindi na matapos. "Ako ito, anak. Si Mama mo ito. Nandito na ako." Hindi umiiyak ang bata. Ngunit sa kanyang mga mata ay lumilitaw ang isang uri ng katahimikan na parang natagpuan na niya muli ang tahanan. At sa unang pagkakataon, kahit walang salita,
Ramdam ng lahat sa silid na ang anak ay muling nabawi. Hindi lamang mula sa mga kamay ng mga salarin, kundi mula sa takot, dilim at paglimot. Kinabukasan, inilagay si Isaiah sa pangangalaga ng ZCMC Pediatric Trauma Unit. Araw-araw, kasama siya ni Elena, pinapakain ng lugaw, sinasamahan sa pagsusulat ng titik, at nilalaro ng simpleng Lego blocks. Hindi pa ito marunong magsalita, pero nagsimula ng ngumiti. Sa gabing bago sila bumalik ng Maynila, habang magkaakbay silang mag-ina sa ospital bed, nagsalita na sa wakas si Isaiah. Paos, garalgal, ngunit malinaw. Ma, bumuhos ang luha ni Elena. Oo anak, ako yun. At sa araw ng pagbalik nila sa Maynila, buong medyang naghihintay sa airport. Ngunit si Elena ay hindi na sumagot sa mga tanong. Yumakulang siya habang hawak ang anak, habang si Isaiah ay mahigpit ang kapit sa leeg niya. Ang ina at ang anak nagkita muli. Hindi sa paraang madali, hindi sa paraang makatao, kundi sa paraang tinahak ang pinakamadilim na daan para lang makabalik sa liwanag ng isa't isa. Sa wakas, si Elena ay hindi na lamang nananalig. Nasa bisig na niya ang dahilan ng lahat ng kanyang pakikipaglaban. Makalipas ang ilang linggo mula nang muling makapiling ni Elena si Isaiah, nag-iba ang ihip ng hangin sa buong bansa. Mula sa mga community center sa mga sulok ng probinsya hanggang sa mga coffee shop ng Quezon City, pinag-uusapan ang Elena Corazon case. Ang kwento ng isang ina na hindi sumuko ay hindi na lamang kwento ng pagkabawi ng isang anak, kundi ng paniningil ng katarungan sa mga institusyong matagal ng tahimik sa harap ng kasamaan. At ngayon, ito ang araw na hinihintay ni Elena. Ang araw ng paglilitis ng mga taong sumira. Hindi lang sa kanya, kundi sa iba pang mga magulang na nawalan ng anak sa sistemang kinubkob ng korupsyon. Ang korte ay puno ng reporters, media personnel, mga kinatawan ng NGOs at ilang magulang na kaalyado ng foundation. Sa witness stand, tahimik na nakaupo si Elena. Suot ang simpleng asul na blouse at itim na slacks. Tila wala siyang intensyong magpakitang biktima. Gusto niyang tumindig bilang saksi, bilang ina, bilang tagapagtaguyod ng hustisya. Ma'am Elena Corazon, tanong ng prosecutor habang nakatayo sa harap ng korte. Pakisabi po sa ating hukom kung ano ang nangyari noong gabi ng Pebrero sa Police Station 12. Tahimik si Elena saglit, saka dahan-dahang humugot ng malalim na hininga. Ako po ay dinala roon sa kadahilanang nagpakita ako ng matinding emosyon habang humihingi ng tulong na hanapin ang anak ko. Sa halip na tulungan ako ay kinalbo, pinagtawanan, kinuhanan ng video at tinawag na baliw. Ang aking anak ay 5 taon pa lang noon. Nawawala siya at ako'y desperado. Nagkatinginan ang mga abogado sa kabilang panig, sina PO1 Hoven at PO1 Malari. Kapwa malamig ang mga mata. Ngunit halatang hindi makatingin ng diretso sa saksi. Sa sumunod na sandali, ipinasok ng prosecutor ang matagal ng ebidensya. Ang video nakuha sa cellphone ng isa sa mga pulis. Your Honor, we present this video as Exhibit A. It shows the accused forcibly shaving the victim's head without consent while mocking her distress and recording it on mobile device. Nang umandar ang video, natigilan ang buong korte. Sa screen, nakita si Elena, hawak-hawak ng 2 pulis. Umiiyak habang pinapasadahan ng electric razor ang kanyang buhok. Maririnig ang tawanan sa background. Isa sa mga tinig ay nagsabing, "TikTok mo na to bro, trending to." Marami ang napapikit. Ang iba hindi na napigilang mapaluha. Ang hukom mismo ay napailing. Matapos ang pagpapalabas ng video, isa pang testigo ang isinampa. Ang dating junior officer ng istasyon na tumestigo sa ilalim ng witness protection. Your Honor, sabi ng binata, ako po mismo ang unang nakakita ng video. Hindi ko po kinaya ang ginawa nila kay Ma'am Elena. Kaya po ako lumantad. Hindi ko rin po matanggap na ang mga katrabaho ko ay ginawang aliwan ang kalbaryo ng isang ina. Kasunod noon ay isinampa naman ang kasong trafficking laban kay Konsehal Severino Go. Isang video testimony mula sa dating runner ng konsehal ang ipinakita sa korte, kung saan detalyado nitong isinalaysay kung paanong pinapadaan sa opisina ng konsehal
ang mga bata bago ito isakay sa van papunta sa pier. Isa pang testigo mula sa NGO ang nagpakita ng listahan ng mga peking birth certificates at travel clearances na ginagamit para palabasing legal ang biyahe ng mga bata palabas ng bansa. Hindi po namin piniling lumantad para sa pera. Wika ng testigong si Arman, dating tauhan ni Go. Ginawa ko po to dahil may kapatid akong nawala rin. At si Ma'am Elena, siya ang naging lakas ng loob naming lahat. Hindi matanggap ng kampo ni Go ang bilis ng pagbagsak ng kanilang mga argumento. Kasinungalingan ito, sigaw ng abogado niya. Walang ebidensyang direktang mag-uugnay kay konsehal sa pagkawala ni Azaya. Ngunit agad lumutang ang bagong ebidensya, isang bank transaksyon na nagpapakitang may perang pinasa mula sa opisina ng konsehal patungo sa isang courier service na konektado sa human transport. Lahat ng datos ay authenticated ng bangko at ng Anti-Money Laundering Council. Nang humarap si Elena sa huling pagkakataon sa stand, wala na siyang galit sa boses. Sa halip, kapansin-pansin ang linaw at lakas ng kanyang pananalita. Hindi ko po ginagawa ito para gumanti. Ginagawa ko po ito para sa mga batang hindi na makakauwi. Para sa mga nanay na tuluyan nang nawala sa kanilang sarili dahil sa pagkawala ng anak. Ako ay pinagkamalang baliw noon, pero ang tunay pong kabaliwan ay ang sistemang tahimik sa harap ng pagnanakaw sa kinabukasan ng ating mga anak. Ilang araw matapos ang huling pagdinig, ibinaba ng korte ang hatol, hapambuhay na pagkakakulong para kay Konsehal Go at reklusyon temporal para kina PO1 Joven at PO1 Malari na walang posibilidad ng parol sa loob ng 20 taon. Napuno ng iyakan ang labas ng korte, ngunit ngayon, hindi na iyak ng dalamhati kundi ng tagumpay. Sa harap ng gusali, lumapit si Migs kay Elena. Ito na yon, wika niya. Ngumiti si Elena. Simula pa lang ito, Migs. Marami pang batang nawawala. At alam ko, kaya natin silang hanapin. Sa araw ding iyon, nagtipon sa Quezon Memorial Circle ang daan-daang magulang, kabataan at child rights advocates. Nagsuot sila ng asul, kulay ng flyers ni Isaiah noong unang nawala siya. Itinaas nila ang banner na may nakasulat, Isaiah's Law, No Child Left Unprotected. At sa gitna ng mga nanay na dati walang boses, si Elena ay ngayon ay nagsisilbing mukha ng pag-asa. Isang babaeng binaliwala ng sistema, ngunit bumangon, lumaban at nagpamulat sa isang bansang matagal nang natutulog sa ingay ng mga ina na paulit-ulit na sinisigaw ang pangalan ng kanilang anak. Ngayon hindi na siya kailanman tatawaging baliw. Siya na si Elena Corazon, ina, saksi at simbolo ng katotohanang ang pagmamahal ng isang ina ay hindi kayang supilin ng kahit anong kapangyarihan. Makalipas ang ilang buwan mula sa tagumpay sa korte, tuluyan nang nagbago ang takbo ng buhay ni Elena. Hindi na siya ang babaeng kalbo, basang-basa sa ulan at palakad-lakad sa presinto. Siya na ngayon ang bagong itinalagang Executive Director ng Montenegro Corazon Foundation, isang organisasyong itinatag nina Attorney Rafael Montenegro at Elena upang magbigay ng legal aid, psychosocial support at aktibong search assistance para sa mga nawawalang bata sa buong bansa. Isang umaga, sa bagong tanggapan ng foundation sa Cubao, abalan-abala si Elena sa pagsusuri ng isang report mula sa Capiz tungkol sa isang batang babae na nawawala. Naka-business attire na siya ngayon, hindi marangya, kundi simpleng blouse at slacks. Ang buhok ay semi-crop pa rin, pero maayos ang gupit, at ang anyo ay malayo na sa babaeng minsang inakala ng lipunan na baliw. Ma'am Elena, sabi ni Gemma, isa sa mga social workers, may 3 panibagong kaso na dineklara sa Bohol. Isang batang lalaki, isang babae, at isang sanggol na pinaniniwalaang kinidnap mula sa health center. Kailangan daw po ng tulong sa local search team. Agad na nilagay ni Elena ang ulat sa file organizer. Bigyan mo ako ng contact person doon. At sabihan mo si Jerome sa legal team. Pa-review na agad ang dokumento para matulungan silang makapag-file ng writ of habeas data kung kailangan. Sanay na siya ngayon sa terminong legal, proseso ng pag-file ng kaso, at pagharap sa media. Ngunit sa kabila ng dami ng responsibilidad,
Hindi niya kailanman pinabayaan ang anak niyang si Isaiah. Ngayon, si Isaiah ay nasa grade 4 na. Bagamat delayed sa academics, mabilis siyang nakakahabol sa pamamagitan ng isang bridging program na inisponsor ng foundation. Mahilig na rin siyang gumuhit ng barko, eroplano at mga ilaw sa dagat. Mga imahe ng kanyang naging kulungan, sabi ng kanyang therapist. Ngunit unti-unti nang ginagawang sining ni Isaiah ang dating trauma. Isang gabi, habang nakaupo silang mag-ina sa lumang sofa sa maliit nilang inuupahang apartment sa Quezon City, niyakap ni Isaiah ang kanyang ina. "Ma, alam mo bang mas maganda ka kapag maipli ang buhok mo?" Napatawa si Elena. Tinapik ang ulo ng anak. "Totoo ba yan? O gusto mo lang akong patawanin para di kita pagalitan sa di mo pagubos ng gulay?" "Hindi, totoo yon. Para kang si Wonder Woman, pero mas matapang. Sa likod ng halakhakan ng bata ay naroon ang katahimikan ng isang pusong muling binuo." At si Elena, sa bawat araw, ay muling natututo kung paano maging ina sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Hindi na puno ng takot, kundi ng direksyon at layunin. Sa mga susunod na linggo, sunod-sunod ang imbitasyon sa kanya para magsalita sa iba't ibang probinsya. Sa mga barangay hall, paaralan at simbahan, pinapakinggan ng maraming ina at ama ang kanyang kwento. "Hindi po ako abogado at hindi rin po ako politiko," bungad niya sa isang seminar sa Pampanga. "Isa lang po akong nanay na hindi pumayag na mawala ang anak niya sa dilim. At kung kayo po ay may mga kwento rin, huwag kayong matakot. Hindi po kayo nag-iisa." Sa bawat pagtatapos ng seminar, may lalapit na magulang na may hawak na lumang litrato. "Ma'am Elena, baka po may alam kayo rito. O kaya, pakiusap po, hanapin niyo rin yung anak ko, 10 taon na pong nawawala." Hindi niya kayang tanggihan. Bawat larawan ay parang piraso ng dati niyang sarili. Bawat mukha ng nawawalang bata ay tila paalala ng panahon nung halos mawalan siya ng pagkatao. Isang araw, habang inaayos niya ang mga dokumento sa foundation, may dumating na sulat mula sa kulungan. Isang maikling liham sulat kamay mula kay Romy, ang dating asawa. "Dear Elena, alam kong hindi sapat ang kahit anong salita para burahin ang naging pagkukulang ko noon. Ngunit araw-araw dito sa loob, ang mukha ni Isaiah at ang mga mata mong puno ng luha ang paulit-ulit kong naiisip. Gusto kong humingi ng tawad, hindi para patawarin, kundi para maibalik ko man lang kahit kaunti sa integridad na sinira ko. Kung darating ang araw na papayagan akong makaharap kayo, kahit saglit, magiging sapat na yon para sa akin. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa anak natin. Kahanga-hanga ka, Elena." Tahimik na itinupi ni Elena ang liham. Walang luha ang lumabas, ngunit ramdam ang bigat sa dibdib. Sa huli, lumakad siya papunta sa kalendaryo sa dingding at sinulatan ng pulang tinta ang isang araw. Pagbisita kay Romy, silent closure. Bago matapos ang buwan, binisita nga niya ang dating asawa sa pitan. Tahimik lang si Romy sa loob ng meeting hall. Hindi ito nagpakalbo, ngunit ang itsura nito ay payat at may lungkot na hindi maikubli. "Isaiah, okay na siya," bungad ni Elena. Umabalik na ang boses niya at nagdo-drawing na siya ngayon. "Salamat," sagot ni Romy halos pabulong. "Araw-araw akong nananalangin na sana bigyan mo ako ng kahit konting respeto, kahit hindi na bilang asawa. Wala na tayo bilang mag-asawa, Romy. Pero bilang magulang ng iisang anak, tutulungan kitang makita siya kapag handa ka na." Tumango si Romy at sa unang pagkakataon, ngumiti. Tahimik, mapait, pero totoo. Pag-uwi ni Elena, sinalubong siya ni Isaiah sa pinto. "Ma, saan ka galing?" "Sa lugar kung saan natutong humingi ng tawad ang mga taong dating walang pakialam." "Masama ba ron?" "Hindi, anak. Mahirap lang, pero doon din nagsisimula ang pagbabago." Habang lumilipas ang araw, patuloy ang pagtanggap ng foundation ng mga bagong kaso. Patuloy ang seminars, ang kampanya at ang pagbabalik ng dignidad sa mga biktima. Si Elena, sa kabila ng tagumpay, ay hindi lumaki ang ulo. Nanatili siyang simpleng babae, taimtim sa pananalig
matatag sa prinsipyo at tapat sa misyon. At gabi-gabi, bago matulog si Isaiah, ginagabi silang mag-ina sa panonood ng mga cartoons, pagtutulungan sa homework o simpleng paghuhugasan ng pinggan. At bago pumikit ang bata, palaging binubulong nito, "Ma, di mo ako pinabayaan, di ba?" Ngumingiti si Elena, hahaplusin ang buhok ng anak. Hindi kailanman anak, kahit kailanman. Malapit nang magtapos ang taon, ang hangin sa Quezon City ay may dalang malamig na simoy ng Disyembre. At sa bawat sulok ng Montenegro Corazon Foundation ay ramdam ang isang tahimik na kasiyahan. Hindi dahil sa mga dekorasyon o caroling sa labas, kundi sa mga munting tagumpay na naipon sa loob ng mga buwan. 6 na batang natagpuan, 4 na kaso ng trafficking na nabasag, at 3 magulang na niyakap muli ang kanilang mga anak sa tulong ng misyon ni Elena. Ngayon, sa rooftop ng building ng foundation, may isang simpleng selebrasyon. Ika-13 kaarawan ni Isaiah. Hindi ito enggrande ha? Paalala ni Elena sa anak habang inaayos ang maliit na bilao ng pansit at 6 na cupcake na may tig-isang letra ng pangalan ni Isaiah. Pero espesyal to, kasi ngayon, bugo na tayo. Numiti ang binatilyo. Malaki na ang ipinagbago niya. Mas malusog, mas masayahin, at unti-unting bumabalik ang boses sa tulong ng therapy. Sa katunayan, naitutulan na niya ang ilang linya sa klase at napipili na rin siyang magbasa sa unahan. "Mama, binilang ko na," sabay turo ni Isaiah sa cupcakes. "Mali ang spelling mo, wala pong H sa pangalan ko." Napatawa si Elena. "Arte mo, hindi yan typo. Stylized yan, gawa ni Ate Gemma, creative." Isa-isang nagsidating ang mga kasamahan sa foundation, kasama ang ilang bata at pamilya na tinulungan nila. May simpleng tugtugan, tawa at palitan ng kwentong may haling pait at pagbangon. Pero may isang bisita na dumating na hindi inaasahan ni Elena. Si Attorney Rafael Montenegro. "Sana'y hindi ako huli," ani Montenegro habang hawak ang maliit na box na may ribon. "Regalo ko yan kay Isaiah." Tumakbo si Isaiah, magalang na yumuko sa matanda. "Salamat po, Tito Rafael." Binuksan ng bata ang kahon at lumuwa ang isang sketchpad, colored pencils at isang maliit na wooden plane. "Sabi ng mama mo, mahilig ka raw sa mga barko at eroplano. Gamitin mo yan hindi lang para mag-drawing ng nakaraan, kundi para iguhit ang gusto mong maging bukas," dagdag ni Montenegro. Tahimik si Elena. Tumingala siya sa langit. Wala mang fireworks, para bang ang bawat bituin ay nakatingin sa kanya ngayon. Tahimik pero buhay. Maya-maya, lumapit si Montenegro sa kanya. "May isa pa akong regalo," aniya. Simula sa susunod na buwan, sinimula ng pirmahan ng mga senador ang panukalang batas na tatawaging Senate Bill Isaiah. "Anong nilalaman?" tanong ni Elena. Bahagyang nanginginig sa kaba. "Mandatory CCTV coverage sa lahat ng play areas, arcades at public entertainment spaces para sa mga bata. At bahagi ng batas ang pagbuo ng National Alert System para sa bawat reported missing child. Gagawa rin ng Children's Witness Protection Program. Ikaw ang magiging honorary endorser." Hindi na napigilan ni Elena ang luha. Hinawakan niya ang braso ni Montenegro. "Akala ko noon, sapat na sa akin na makuha ko ang anak ko. Pero ngayon, naiintindihan ko na, kailangan ko ring ipaglaban ang mga anak ng iba." "Minsan, Elena," sagot ng abogado, "ang pinakamalakas na sundalo sa digmaan ay yung akala ng lahat ay wala ng lakas." Lumapit si Isaiah at niyakap ang kanyang ina mula sa likod. "Ma, okay na tayo, di ba?" "Oo, anak," sagot ni Elena habang pinipigil ang hikbi. "Tayo na ang magbabantay sa iba." Kinagabihan, habang natutulog si Isaiah sa kwarto nila, pumunta si Elena sa banyo at tumingin sa salamin. Inalis niya ang tali sa kanyang semi-crop na buhok. Tiningnan niya ang sarili, hindi bilang isang babaeng pinahirapan, kundi bilang isang nilikhang muling itinayo ang sarili. Ang dating kalbo, basag at baliw sa mata ng iba, ngayon ay isang haliging matibay sa harap ng lipunan. Sa tabi ng salamin, may nakapaskil na quote, sulat kamay ni Isaiah. Ang tunay na superhero ay si Mama. Bumaba siya sa sala, kinuha ang mug ng mainit na tsaa at umupo sa lumang rocking chair.
Sa mesa ay naroon ang ilang application forms ng mga pamilya mula sa Mindanao. Isa-isa niya itong sinuri, tinandaan ng mga detalye, huling nakita, anong suot, sino ang huling kasama. Para kay Elena, hindi lang ito mga papel, ito'y buhay. Gaya ng anak niyang si Isaiah, bawat isa sa mga batang ito ay may inang naglalaban, kahit tahimik, kahit mag-isa. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap siya ng sulat mula sa isang babae sa Cebu. Ang sulat ay handwritten at may larawan ng batang babae na nawawala. Sa dulo ng sulat ay nakasulat, "Kayo po ang inspirasyon ko. Salamat po sa pagpatunay na may saysay pa ang boses naming mga ina." Tahimik lang si Elena habang binabasa iyon. Ngunit sa kaloob-looban ng kanyang puso, alam niyang natagpuan na niya ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito yaman, hindi ito katanyagan, kundi ang kakayahang gamitin ang sariling sugat upang gamutin ang iba. At sa kwento ng isang inang tinawanan, kinalbo, tinanggihan ng sistema at nilabanan ang lahat ng hindi pwede, natutunan ng bayan na ang tinig ng isang ina, kahit paawit sa himig ng luha, ay may kapangyarihang gumising ng buong bansa. Sa wakas, tahimik ang gabi. Tahimik pero matagumpay.